pang i-dismiss kaming mga tatlong presidential appointees. 2023 pa lang dismiss yung dalawa doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir. Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Atty. Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng worth 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Padulyon, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga waran na yan, mag-unustili po kayo. Dahil sa nabanggit ko na kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At may ligtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs, at yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Na-convict pa nga yung taga-customs. Si Gumbanda yan. At yung